Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Maraming Dabarkads natin ang napasaya at na-inspire sa pagtulong po ng Itbulaga kay Lola Amping kahapon na kung saan inabiyayaan nga po ng 101K or mabibiyayaan pa lamang ng 101K sa darating niya pong kaarawan this September. Ramdam talaga natin ang sinseridad ng pagtulong po ng TBJ Production or ng Itbulaga sa mga matatanda po, may edad na. Kaya nga sabi dito sa post ng Itbulaga, 100 years old na si Lola Amping, strong pa rin. Kayo Dabarkads, may kilala rin ba kayo na more than 100 years old ang age? I-comment na yan. Siyempre, nagbasa tayo ng komento ng mga Dabarkads natin sa naturang post ng Itbulaga. At ang dami nag-comment doon na meron pa nga pong 104 na yung edad nila pero still malakas and matatag pa rin yung mga lola po nila. Sa panahon ngayon kasi mga Kadabarkads, parang ang bihira na lamang po ng mga taong nakakarating or naabot ang 100 years old dahil yung iba, 'di ba, hindi na po ito nakakamit dahil na din po sa mga sakit-sakit. Siguro makakamit natin 'yan kung sa lifestyle natin, 'di ba, healthy living. Kasi nung una, 'di ba mga Kadabarkads, talagang wala masyadong mga preservatives na kinakain kaya yung mga lola na lola ng lola pa talagang umaabot po ng 100 years, 150 years, 'di ba? Pero ngayon bihira na lang 'yan kaya ganoon na lamang po ang pagpapahalaga ng Itbulaga sa mga lola na naka 100 years old na ang edad. Samantalang next topic naman tayo, kinaaliwan at kinagiliwan naman po ng mga viewers at Dabarkads natin at mga staff ng Itbulaga si Baby Mochi. Dahil sa sobrang kulit and syempre napakabibong bata ni Baby Mochi na nakikipagkulitan kay Yonyol Kim and nagsasalita na rin po siya ng Korean. Grabe yung ngayon sa'yo. Ayan mga Kadabarkads, super kulit and cute ni Baby Mochi. Tawang-tawa nga po dito si Miles Ocampo habang pinapanood yung ginagawa ni Baby Mochi maging yung staff and crew ng Itbulaga. Aliw na aliw at tawa po ng tawa na maririnig po sa background ng naturang video. Samantalang lubos naman po ang pasasalamat ni Eunice Janine sa matagumpay po nilang coffee tour nitong nakaraan lamang. Sabi nga po ni Eunice, thank you po for the love you showed Yul and I on our Baka Sakali Cafe Tour. Maraming salamat po sa mga pumunta from the first to the last stop. See you on the next one. And also may post din po siya sa kanyang Instagram account. Sabi niya, some snaps from my phone from our Baka Sakali Cafe Tour. While I'm composing my thought as I type, so bear with me. Honestly, one of the most fun things I've done as a musician, sharing a big piece of my heart through my songs, is such a dream I could only be grateful for. Every stop we went to felt special. Seeing familiar faces, meeting new ones, and hearing you sing along to Baka Sakali that once only live in my room. That's something I'll never take for granted. Thank you for listening as well as for staying, hopping from one cafe to another, and for feeling the music with us. This whole concept of the tour reminded me why I started making songs in the first place. To our universe watching online, and to those that traveled from far places, I hope our music didn't fail to reach you. We long to see you again another time. Congrats also to you, Yunyol Kim. We made it through all cafes without heavy palpitations. But seriously, thank you for everything. You're literally the easiest person to work with. We love you guys. We really do. Baka sakali we get to do this again soon. So for sure, magkakaroon ulit ng cafe tour si Yunyol and si Eunice Janine. Kaya stay tuned lang mga Kadabarkads. Again, congratulations Yul and Eunice.
Samantalang congratulations naman sa Itbulaga dahil ang mga advertisers nagsisibalikan na po sa programang Itbulaga. Ayun nga dito, thank you team advertisers, tinutukan ng mga Dabbercads and Dance Rewind Revive, team ng Itbulaga kaninang Saturday episode March 7, 2026. Ang episode na ito ay kabuang 49 na total ads count. Patunay ito na patuloy na suporta at tiwala ng mga advertisers sa longest running ng time show sa Pilipinas. Kaya naman tuloy-tuloy din ang pamimigay ng ligaya at swerte sa mga Dabbercads sa buong bansa. So GAP 1 mga ka-Dabbercads, 9, GAP 2, 10, GAP 3, 11, GAP 4, 10, and GAP 5, 9. Total ads ay 49 TV ads lang naman mga ka-Dabbercads. Kaya naman congratulations sa Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin itong finally sa wakas nagbigay na rin po ng pahayag patapos po ng ilang araw na pananahimik nitong si Ann Curtis. Ayan nga dito, I was hurt, disturbed by how perverted it was and angry. Hindi raw po tinanggap ng actress TV host na si Ann Curtis ang paghingi ng despensa ni Quezon City Port District Rep. Bong Santay. Tinanggap naman ng actress ang apology ng asawa ng kongresista. Nananawagan din si Ann sa Ethics Committee na huwag palampasin ang pahayag ni Santay. Idaraan din daw niya sa legal na proseso ang mga pahayag tungkol sa kanya ng kongresista. Unang iginiit ni Santay na walang mali siya sa kanyang sinabi. So nakahanda po palang magsampa ng kaso itong isang non-time host na si Ann Curtis dahil nga po sa binitawang salita or joke ni Bong Santay. Ngunit depensa naman po ng panig nitong si Bong Santay, hindi daw ito crime mga ka-Dabbercads. Sabi nga dito, this is not a crime, a legal analysis of the Santay remarks. Ayon nga dito, recent news reports have focused on remarks made by Representative Bong Santay during a legislative hearing where he used actress Ann Curtis in a sexually suggestive example. The comment drew criticism and public debate. Some have asked whether what was said could amount to a criminal offense. Once we move from the public reaction to legal analysis, the issue becomes more focused. The question is not whether the remarks was offensive. The question is whether it meets the definition of a crime. As a practitioner working within a common law system, I approach this issue through settled legal principles. Western common law jurisdictions such as the United Kingdom, Canada, and the United States have developed strong protections for women's rights and equality. At the same time, they have been careful not to expand criminal law beyond clearly defined harm. That balance is important here. So, ayun daw mga ka-Dabbercads, no? Hindi daw po crime yung ginawa po ni Bong Santay dahil madalas daw pong ginagamit sa joke yung mga kabastusan pero wala pa daw pong nakakasuhan dito. Well, tingnan na lang natin mga ka-Dabbercads kung hanggang saan po aabot ang tungkol sa labanang ito. So, kayo ba anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.